Alam nyo sa mga kasama, ikwento ko lang ang aking membro sa Filipino Guerrilla Forces, buong Pilipinas nakakalat na kami. Hinahanda na namin kung ano ang mangyari sa ating bansa. Kaya kami nakialam dito sa problemang ito, nakikita namin ang abuso. So, buong bansa, buong region, mayroon na kaming commanders, Filipino Guerrilla Forces. Ina-advertise ko yan para malaman nyo na Filipino Guerrilla Forces, yan ay tutulong sa lahat ng Pilipino na inaabuso. Yun po ang isang layunin namin, na Pilipino inaabuso katulad ng KOGC. Ako, gusto kong pumunta sa KOGC, tingnan ko at pamunuan ko rin doon. Sapat sa salita sa KOGC. Payag ba kayo? Payag ba kayo? Okay. Nanawagan ako sa kapwa ko, mga officer of the Armed Forces at sa Philippine National Police. Ang FGA po, nagsama-sama ang Marcos Duterte, yung isa pa na Vice President, at saka NPA, MNLF, Abu Sayyaf, lahat basta ipaglaban ang ating bayan. Lahat ay welcome sa aming grupo FGF, basta Pilipino, laban sa mga tiwali na nasa gobyerno. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay, mga kasama, ito, katotohanan po ito. Kinakailangan mamamasyal ako sa Davao City. Kung hindi nyo na itatanong, ang aking mga kapatid nasa Tagum City, ako lang ang nasa Luzon. Ang city engineer dati ng Davao City ay kamag-anak ko, Engineer Mitran. Ang Post Insecurity ni Inday Sara ay aking kamag-anak, SPO4 Mitran. Okay, kami dito sa grupo na ito, sama-sama kami. Maraming pulis sa amin na nagkukundina sa nangyari sa Davao City. Nagkukundina sila mismo nangunguna. Ang masaklap nito, mga kababayan ko, I'm sorry to say this, sabi ng mga kapulisan na mga retired, nasa amin na lahat ang mga sindikato. Ay, grabe. Ako po. Totoo ba yun? Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kaya, mga kasama, kung ang panawagan ni Supremo, ni Captain Dado, siya po ang Supremo namin sa FPA, ang panawagan niya, i-disband ang Philippine National Police at maghahanap tayo ng panibagong pulis sa ating bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Alam niyo, mga kaibigan, mga kababayan ko, ito nakuha kong information galing din sa Philippine National Police. Nasabi nila, palakasin natin ang DILG. Palakasin natin ang DILG at ang Philippine National Police. Bakit? Kasi ito ang kaya natin diktahan. Ang armed forces ay hindi natin kayang diktahan sa ating gagawin, sa ating mga plano. So nangyayari na ngayon. Tingnan nyo si General Torre. Hindi ko alam kung bobo si General Torre o tanga o bobo, tanga. Okay. Saan galing yan? Meron ba kung magdagdag doon? O tagasunod lang siya? Robot! Dinidiktahan lang siya ng may hawak na remote control. Pero remote control lang siya. Okay, di ba doon sa hearing,
Sa hearing, nakikita ko siya, ina-observa ko yung bigkas ng kanyang bibig. Mayroong pulpindot sa kanlipot niya. Ito, sabihin mo, ito. Kaya nga, kawawang General Torre, para siyang robot na tagasunod, hindi niya na alam ang tama at mali. Verdugong robot si Torre. Verdugong robot si Torre. Verdugong robot si Torre. Verdugong robot si Torre. Alam nyo, General, alam nyo mga kababayan, ilang beses ko nang hinamon si General Torre. Hinahamon ko si General Torre kung ang tapang niya, parehas kaming galing sa otoridad. Ako, 64 years old. Siya, sa palagay ko, nasa 53 years old pa lang siya. Hahamonin ko siya. Hanapin namin si General Bantag. Di ba wanted rin yun? Bakit hindi niya hinahanap yun? Kaya china-challenge ko ang Philippine National Police, si General Marbel, pagkatapos niya nun, tapusin nyo na sa QGC, hinahamon ko siya, dalawa lang kami. Doon kami, hanapin namin si General Bantag sa Cordillera. Dalawa kami maghanap kay General Bantag kung kaya niya. No! Kaya niya? Challenge na! Challenge! Kaya mo, General Torre, dalawa lang tayo. Nabahag na! Nabahag na! Okay, sa totoo lang ako. Nung ako ay mga tiniente kapitan, kahit dalawa lang kami naglalakad sa kamundukan, kaya ko yun. Kasi alam ko ang taktika ng NP. Di ba ka, Eric? Oh, okay. Pag-usapan lang namin, ha? Yung dalawa. Military, NPA. Okay, nagsawa. NPA, military, magkalaban. Okay, ganito yan eh. Ganito. Oh, magsalubong kami. Nagsasalubong. Paras naman kami takot eh. Lahat kami may takot. Totoo. Nagkasalubong kami. Kanya-kanyang takbuhan yan. Tama. Oh. Tama yan. Ha? Ganun lang yan. Pero hamunin ko si General Torre. Ano? Hamunin ko si General Torre. Dalawa lang kami. Iparating nyo sa kanya. Dalawa lang kami. Kahit may edad ako. Basta nahamon ako, kaya kong lakarin yan. Kamundukan. Dalawa lang ako, dalawa lang yung tao. Dalawa lang kami. Isang escort ko. Naglalakad kami sa bundok. Sabi ko, instruction ko sa tao ko. Kung sakali mapalaban tayo sa rebelde, kung sino na-engage at hindi mo makayanan at hindi tayo magdikit, ang gagawin natin, run for your life! Saan tayo tatakbo? Saan malapit na kampo, doon tayo tumakbo. Yun ang taktika ko. Kasi pag gumamit ako ng maraming pwersa, ayaw ko, yung tao ko, babawasan ko at magdinilikado sila. Di bali na akong commander, ako magharap sa panganib. But because I am the commander. Okay. Tingnan nyo, hinahamon ko si General Torre. Hinahamon natin ang pamumuno ng General Torre sa QGC. Pagkatapos niya yun, maghamon kami, hanapin namin si General Bantag kung saan isa ring wanted. Wala akong question doon sa pag-aristo niya kay Pastor Kibuloy, tama lang yun. Pero dapat respetuhin natin ang ating paniniwala at karapatan ng bawat Pilipino. Sana makita-kita pa tayo, dapat magkaisa tayo para sa bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan!